ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Karon kay di na ta maglangay, no? Ang atong igsuon nga karon usa pud ka safety ug usa sa mga converted pastor, no? Usa ka former saksi ni Jehovah nga atong igsuon, no? Nga na-convert, no? Kay siya nasayod siya sa kamatuoran ug siya nagtuon gyud sa atong simbahan. So atong i-welcome si Bro Paul Alima. Okay, daghang salamat ug maadjong gabi kanatong tanan. Unsa man ang inyong gitrabaho karong gabi una, nagbantay kamo sa inyong matindahan, gupit, ang uban pod gigupitan, ang uban nanahi, ang uban na masahero, ang uban naminaw. So bisan unsa man ang inyong gitrabaho karon nga kagabion, mao kana ang gitawag nga prioridad sa inyong kinabuhi. Apan maigsuon aduna pay mas labaw ug hataas nga priority sa tao. O kana ato mabasa sa Ebanghelyo nagiwali sa atong Ginoo sa San Mateo 6:33. Mingon ang atong Ginoo, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kayang tanan nga mabutang igadugang ra kaninyo. So bisan unsa man ang atong priority karong gabi una, dili nato kalimtan ang giingon sa atong Ginoo nga unahon nato pagpangita ang iyang gingharian ug ang pagkamatarong, kang tanang butang gipangandoy sa atong kinabuhi, ipabuhagay ra sa Ginoo kanato. Ako kanhi Pastor 15 ka tuig nga saksi ni Jehovah. Ang ako gyud trabaho maong pagwali sa gingharian sa Dios. Pero sa diyang akong gitun-an ang gingharian sa Dios, akong nasayran ang katibuk-an sa kamatuoran. 15 ka tuig kong nagwali nga ay gingharian sa Ginoo. Apan ang pangutana, unsa may kalahian sa gingharian sa Dios nagiwali sa mga laing tinuohan o sa gingharian sa Dios nagitudlo sa balaang kasulatan. Ang tubag dako gayud o kalahian. Kung moadto mo sa laing tinuohan, walihan mo gingharian sa Dios. Apan dili mo tug-anan ng gingharian sa Dios, gingharian sa mga pari. Asa man mabasa ng gingharian sa Dios, gihimo ang gingharian sa mga pari. Tubag gipadayag kapitulo 1 bersikulo 6 mo kining atong babasa. Gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Kristo Jesus ang dungog o gahom sa walay katapusan. Mga kaigsuonan, sadang kamo giwalihan sa Mateo 6:33 na unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Giwalihan ba kamo sa mga pastor ng gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare? Wala kamo walihi. Nga naman wa man sila pare. Bugang bersikulo gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Duha na ka bersikulo ang akong gibasa nga ang tinuod sa gingharian sa Dios gihimo niya gingharian sa mga pari. Mao nang 15 ka tuig ko nga saksi ni Jehovah, sige kog wali
o gingharian sa Ginoo, pero wa nako itugan ang kamatuoran ng gingharian sa Ginoo, gingharian sa mga pare. Ngano man wala may pare namo sa saksi ni Jehova. Mao kana nga dili gayud makawali ang mga pastor og tibuok kamatuoran. Magwali lang sila o gingharian sa Dios, apan dili nila kayang iwali ng gingharian dahil sa Dios, gingharian dahil sa mga pare, sumala sa gipadayag 1:6 o gipadayag 5:10. Nganong dili sila makawali ng gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare, unang-una kay wa man sila pare. Ang mga saksi ng Jehova nagwali gingharian sa Dios. Nagwali ba sila gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare? Wala. Kaya pare ang saksi ni Jehova, ang naa saksi ni Jehova ansyano. Asa man mabasa sa Biblia nga gingharian sa Dios, gingharian sa mga ansyano? Asa? Hatay yung bersikulo. Way mabasang bersikulo nga gingharian sa Dios, gingharian sa mga ansyano, ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pastor, way mabasa sa Biblia. Ug moangkon sila nga sila kuno Bible alone. Naon sa naman nga ang gingharian sa Dios, gingharian man sa mga pare. O gisugo ta ni Kristo nga pangitaon nato ang gingharian sa Dios. O ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare. Ang pangutana mao ni, nangita ba mo sa gingharian sa Dios? Kung nangita mo, ang pangutana kay ang gingharian sa Dios, gingharian man sa mga pare, ang pangutana mao ni kay nangita man kaha mo sa gingharian sa Dios, nakit-an ba ninyo ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare? Kumutubag og oo, pangutan-on ta mo, kinsa man paria ang inyong nailhan nga naa sa gingharian sa mga pare? Wala. Mauna nga kining atong minahal nga pagsiyo sa laing tinuhan, sige wali gingharian sa Dios, apan dili itug-an nga gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare. Dili di ay gingharian sa mga pastor, gingharian sa mga ministro, gingharian sa mga ansyano, gingharian sa mga ebanghelista, kundi gingharian di ay sa mga pare. Mauna nga akong gibiyaan ang saksi ni Jehova, kay dili man sila gingharian sa mga pare. Mibalhin ko sa Katoliko, nga naman maingon man si Kristo, pangitaa ang gingharian sa Dios. O ang gingharian sa Dios, gingharian man sa mga pare. Maunang nakit-an ako ang tinuod kay harian nagitukod ni Kristo. Kaya nagtukod sa harian sa sumaman si Kristo. Tugon sa man si Kristo. Hebro Kapitulo 3 versikulo 1, Hebro 5:10, si Kristo gitawag the chief priest. Unsa si Kristo? The chief priest, ang labaw kon pangulong pari. Kung si Kristo chief priest, ang pangutana unsa may iyang sakop? Pangutan-on nato ning atong mga laing tinuohan nga sige wali gingharian sa Dios. Si Kristo man ang nagtukod sa gingharian sa Dios. Unsa man ang magtutukod sa gingharian sa Dios? Chief priest. Ang pangutana, kung si Kristo pangulo og labang pare, ang pangutana unsa may iyang sakop? Unsa may sakop sa chief justice? Alang-alang kargador. Ang sakop sa chief justice, mga justices. Dili ba? Ang chief of police, unsa may sakop? Police. Alang-alang vulcanizer. Ang sakop po sa chief of police, mga police. Kung chief tanod, ang mga tanod po. Karon kay si Kristo man ka ang chief priest, pangulong pare, ang pangutana, imposible po kang iyang sakop mga pastor. Busa ka mong mga pastor, kinsa may inyong pangulo? Kinsa? Ilang bishop? Kay si Kristo man ka ang pangulong pare, the chief priest. Kung sakop mo ni Kristo, dapat mga pare mo. Kay dili man pwede nga ang chief justice ang iyang sakop makargador o mavulcanizer. Mga justices, for mo ng logic.
Muna nga ang Katoliko gingharian sa mga pare nga naman ang nagtukod ni ini mauman ang Pangulong Pare nga mao si Kristo. Mao kana nga ang Katoliko lang ang dunay kapasidad nga mawali og tibuo kamatuoran. Ang ubang tinuhan magwali gingharian sa Dios dili sila mawali. Nga ang gingharian sa Dios gingharian sa mga pare nga naman inconsistent man sa ilang part nga wa sila pare og mawali sila nga gingharian sa mga pare ang gingharian sa Dios. Mao nang kitang magkatoliko ni anata sa gingharian sa Dios, sa gingharian sa mga pare ang ato na lang kulang mao kini. Pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Unsay atong buhaton nga magkatoliko, dili na kinahanglan nga mamalhin ta sa gingharian sa mga pastor. Dili na kinahanglan nga mamalhin ta sa gingharian sa mga ansyano. Dili na kinahanglan nga mamalhin kita sa gingharian sa mga ministro. Kay ni anata sa gingharian sa Dios, sa gingharian sa mga pare, magpabilin tang Katoliko kay nabilong na ta sa kingdom of God, in the kingdom of the Christ. Palakpakan natong Ginoo. Ug sa atong buhatonon, matod sa atong Ginoo, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ang atong buhatonon magkatoliko, mao na lang gyud ang pagtinarong. Nga naman, ni anata sa tinuod ang atong kulang kung kanus ata magtinuod. Ang laing tinuohan, wala pa gyud sila sa tinuod. Kung magtinuod man sila, kawang gihapon nga naman, wala man sila sa tinuod. Garantiya ba ang pagkamatarong sa kaluwasan? Tubag, unang Pedro 4:18. It is difficult for good people to be saved. Malisod, maluwas, bisan pang taong nagtinarong. Matarong ka lang, apan wala ka sa tinuod, naging harian, sa gingharian sa mapare, dili garantiya sa kasiguruhan sa kaluwasan. Mao nang gibiyaan ako ang saksi ni Jehova. Bisan pa matarong ang ilang kinabuhi. Wala man sila sa gingharian sa Dios, kay sa gingharian sa mapare, o gisugo man tiba ni Kristo na pangitaa ang gingharian sa Dios. Mao nang nangita ko sa gingharian sa Dios, na gingharian dahil sa Dios. Revelation 1:6, Revelation 5:10, gingharian man di ay sa mga pare. Mao nang nakit-an ako ang gingharian sa Dios. Og dinhi ako magpabilin sa akong kinabuhi sa pagpuyo diha sa matarong na kinabuhi. Mao nang bulahan kitang magkatoliko. Nga naman nasakop na ta sa gingharian sa Dios. Ang ato na lamang buhatonon mao kini. Nga maningkamot kita sa grasya sa Ginoo nga hingkiton ang atong kaluwasan diha sa mga maayong buhay. Asa mabasa? Tubag, Filipos kapitulo 2 versikulo 12. Padayon kamo sa pagpaningkamot ubang ang kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Kung sa atong buhaton, magpadayon kita sa pagpaningkamot diha sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa atong kaluwasan. Sa ato pa ang ato diay maayong mga buhat mo'y mohingpit sa atong kaluwasan. Manang salamat sa Dios. Ganisan pa ministro ko 15 katuig sa saksi ni Jehova, akong nakit-an ang kamatuoran, ang gingharian sa Dios, ang gingharian sa mga pare, o din ni ako magkinabuhi nga matarong hangtod sa katapusan nako ang kinabuhi. Mao nang karong gadiuna atong ablihan ang atong programa pinaagi sa open court. Makahimo kamo pagpangutana din. Dili maayo sa Katoliko nga mangutana ta sa pangutanang tinuhanon sa laing tinuhan. Ayaw pangutana mahitungod sa balaod sa vulcanizer. O nangutana kag balaod
pangutana sa abogado. Kung mangutana kag medisina, ayaw pangutana makargador, pangutana ang doktor. Kung pangutana mahitod sa vulcanizer ang pangutana. Mauna kung pagtuong Katoliko ang isyo, din sila mangutana sa Katoliko. Kaya kung dito mo mangutana sa laing tiluhan, ilaron mo. Kaya ako, pastor ko, nag-estudyo kung saan pagpangilan sa Katoliko. Hinsi ko katuig, nag-train, aron ilaron ang Katoliko. Parang nahibalo ko na peligro gayon kung ang Katoliko mangutana sa pastor. Nga naman, ang pastor, why nahibawaan, maura ang pag-atake at imbahan Katoliko. Kung dito ka mangutana sa pastor, pagkadako pagkasayok sa imong gipaingnan, dapat kumangutana ka sa Katoliko. Mangutana ka sa mga Katoliko. Kay kung anan ka, unsa ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ayaw pangutana sa pangutana na Katolikonhon sa laing tinuhan. Kay sigurado gayon, matod pa Tagalog, sigurado ang kalalagyan mo. Muna, kinsa itong gusto mangutana? Kaya atong hatagan og mga tubag ang inyong pangutana. So akong i-open ang lamisa alang sa inyong pangutana. Isa yung pangutana. Bro, alam, sino yung pangutana? Dapat microphone, kinsa yung luol. Kinsa yung mga pangutana niya. Mga igsoon, gulan igsoon, no? Isa itong mga naipangutana, kabayan sa pagtulunan sa itong simbahan, no? Pwede mong muduol ang mga igsoon kay natay gitawag ka open forum, no? Magipatikayon sa itong igsoon nga si Brad Paul Alima, aron mahatagag tubag ng inyong kalibog diha sa pagtuong Katoliko, no? So, mga igsoon, nga minaw dira, no? Sa multi-cab drivers, mga pasahero, no? Pwede mong muduol, no? Kaya, sir, ma'am, may kayo pangutana, sir? Nakay pangutana sa itong pagtulunan sa simbahan, na kay kalibog or sa pa, no? Pwede nung mutuol, no? Wala ni bayad nga abi ninyo mga igsoon, kita ra yung mga Katoliko ang may programa nga pwede yung mangutana, no? Open forum kay abi ninyo sa mga igsoon nato nasa laing bundok. Uy, mangutana ta, inaon ta sa kasamok-samok. Oh, tinuod na. Kaya umangutana kanila, di ba, kay kanina yung magdita makadulog nila nga, sige sila pandaot sa atuwa diri sa Agora, sige sila pagsakitsagi, di ba? Mo na yung style, sige pang daot sa atong simbahan, pero kung doon dali nato na sila, ang ngayon tag, Brad, pwede mong mangutana, Brad, Pastor, pwede mong mangutana, inaon tag magsamok-samok, so nagpaila lang yun nga, hindi sila gusto pangutanon, kay hatlok sila nga puting kay, mabuking ang ilang mga bakat na patulunan. O masakpan ang ilang mga taktika. So, kisa itong mga pangutana, no? Pangutana mo nila po. Sa gingon ni Brad, kining atong programa lahi ni sa mga programa sa mga pastor. Kanang mga pastor magwali o pangutanon mo dagan. Ngano man dagan mo pangutanon, di mo pisohon. Ang Katoliko lahi magprograma ni pero ganahan mi nga pangutanon. Ngano man unsa may kahadlukan nato nga ni amang ta nagbarog sa kamatuoran. Mo nang pangutana mo kay akong tubagon. Ayaw mo pangutana sa mga pastor kay wa nay panahon nga tubagon inyong pangutana. Ang mga pastor unsay gusto ana maura gyud ang inyong ikapulo. Kaya kining mga pastor, wak na magtukod o relihiyon. Nga naman, wak man ay capacity na mutukod, kaya di man sila Ginoo. Kung sa mga ilang gitukod, ang ilang gitukod, lending. Kung sa maning lending, nagpa-porsyento, nagpatanto. Ang mga pastor, nagtukod o lending, nagpa-10%. Kung mamembro ka sa laing tinuhan, kolektahan ka og 10%. Ang lending maune. Ang lending hatagan kag principal amount. Ang porsyento nga legal gitawag na bank rate. Kung magpalending ka, pinakataas na porsyentong legal 2% per month. Pero ang lending mangulikta og 2% pero nagutang man sa principal. Mupautang sa dismil. Muporsyento ka kung 2%, muporsyento ka og 200 sa imong dismil. Pero ang mga pastor lahi,
ang mga pastor mokulikta og 10% na wala magbutang og principal di ilan. Mo na ang gusto sa mga pastor, mo nang igo lang silang buwali, mudaot sa Katoliko, ngano man, kung dili sila mangdaot sa Katoliko, dili yun sila makakuhag membro. Mo nang bahalag, mangugat ka ng ilang liog sa kaatake sa Katoliko, ilag yun ng buhaton, ngano man. Di man sila kakuhag membro, kung dili mangdaot. Amen, amen. O sa dihan ang Katoliko, mailang ka sa mga pastor, kolektahan na dayon sa pastor o 10% na wala magbutang o principal. Mga mga bulanon, pagmata na, kinsa man ko ng tinuod na kolektor sa ikapulo, kung anang kamo kinsa, pastor ba? Kaya nga akong programa pagtukan ng tinuod, kinsa man yun ang gihatagag authority katungod sa Dios gisugo na makuliktag ikapulo, pastor. Ako masahon ang Bible. Kung sa mag-iyon sa Biblia, diba? Hebrews 7:5, ang balaod nagsugo na ang mga kaliwat nilibi nga mga pari mao ang mangubra o ikapulo sa katauhan. Pangutana, kinsa ang gihatagan sa Dios o balaod nga dunay katungod nga mangubra sa ikapulo, pari o pastor? Pari! Pari! Asa man mabasa sa Biblia nga mga pastor gihatagan sa Dios o authority na mokulikta sila sa ikapo. Ang mabasa sa Biblia mga pare, kung sa kapare, pari na kaliwat ni Levi, dili pastor na kaliwat o bulanon. Karoon natin matod sa mga kasulatan, ang mga pare ang gisugo sa Dios sumala sa balaod, sila ang adunay katungod na makubra nga pulo. Ang pangutana, ngano mga pastor man na nangubra? Kung sa may tawag nimo sa taong nangubra na wa siya suguha sa pagpakulikta, ang tubang limbungan ka na o kawatan. Nang kamong mga naghailag ka Katoliko at kuhaan nyo, pastor, kuhaan na ang inyong 10%. Ina dito ang pastor, pastor, ako nang kuhaon na may kapo, kaya di man ikaw ang autorisan sa Ginoo. Sumala sa balang kasulatan, Hebrew Kapitulo 7, versikulo 5. Pare, nga di aglipay ha. Mo na kung na ay pastor din nga nagpalibot, doon din hatagi kong versikulo. Lagi hatagan ka sa Dios o authority na makuliktay kapulo, hatagan ka kag 10,000 kada bersikulo. Ano si Sinil kung nasan boy? Ako ay pagawa sa bitaka. Well, nabasa naman ako na ang gihatagag katungod sa pagkulikta sa ikapulo ang mapari. Ang pangutana, kaya nangulikta mo ang ikapulo ang pangutana mo rin. Paghain kong bersikulo na kamong mga pastor gihatagan mo sa Dios o authority nga mangulikta ikapulo kada bersikulo 10,000. Kung 5, 50,000. Kung napulo 100,000. Doon mga pastor, bukagang pangutana, nganong nangulikta ka mga ikapulo, asa ang bersikulo sa Biblia nga nagmandato nimo na ikaw isugo sa Dios na mangulikta ikapulo. Sigumelo ko, abay ko. Kung may mudo din nga pastor ng pasabuklan ka na, nawala gid sila igong rason. Kamatuura na gibit ko. Ang ilang pagkuliktag tithes authorized sa atong Ginoo. Hatagan nato og 5 minutos sa mga pastor. Dool po dito. Kaya ang pitaka ni Brad Paul andam na. Sa pagbayad nimo o bersikulo, kung doon na kay maproibahan nga kamo mga pastor, gisubok mo sa Dios nga mangulikta mo sa ito. O Brad Alan, suro dito suro yung mga pastor. Suro yung mga pastor na ada namin na. Hatang nilo ko sa bersikulo. Kaya kung iandam ang 10,000 kada bersikulo. Bagol. Dahil mo tana berpul sa live.
Gasunod ba daw ang mga pari sa mga sakramento si Bahang Katoliko Marcol? Kuma ni Jangboy na usa ka IFI. Pero yung Sonora sa Panulti Juan Kapitulo 9 versikulo 1, ang kaalam nagbuhat og balay. Kinsa ning kaalam? Unang Korinto 9:4 si Kristo ni. Unsa ning balay? Unang Timoteo 3:15 mao ang iglesia, ang simbahan. Ang kaalam mao si Kristo nagbuhat sa og balay o iglesia alang sa kagalingon o kini gibutangan niya pito ka mga haligi. Unsa ning pito ka haligi nagitukod ni Kristo nga mong kaalam diya sa simbahan ang tubag mao ni ang pito ka sakramento. Bunya, kumpirma, Eucharistia, kumpisal, orden sa mga pare, sakramento of matrimony, anointing oil to the sick. Ang pangutana kining pito nagitukod ni Kristo mong kaalam ihimo kini sa maparing Katoliko. Apan ang pangutana mao ni nganong kamo maglibay ang inyo misa raman wa man mo'y kumpisal. Asa naman ang sakramento kumpisal? Juan 20 kapitulo 21 versikulo 23 mingon sa Hesus ang kalinaw mga kaninyo mihuyok si Kristo. Ingon nga ako gipadala sa amahan, iga padala usab kamo. Si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini usab mapinasaylo. Si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, dili usab kini mapinasaylo. Nga ani hasimbahan nga sakramento, wala ni sa aglipay, nga naman nahibaw man ang aglipay nga wala gyud sila authority to give absolution. Munang dili kompleto ang ilang sakramento. Ang ubang tinuuhan nilang sakramento, baptism and Lord's Supper. Duha lang ang ilang sakramento. Pero sa Katoliko, ito kasakramento, kay mao kana ang giingon sa Parokya 9:1 na ang kaalam nga mao si Kristo, diha sa iyang balay o iglesia, nitukod niya ang pito ka haligi, 7 pillars, nga mao kini ang pito ka sakramento pagitukod ni Kristo sa simbahan. Gihimo ka na sa Katoliko, wala ka na himua sa aglipay o sa laing tinuuhan. Sunod ka pautan. Ano ko daw, dili magminyaw pare, adire. Wala lagi ang pare mo sunod sa kasal. Ano wala lagi diri sa pare? Wala nang tigdagan. Kung naano mo wala lagi. May pangutana bertugi ka ni Ron Shirley. Ang pare ba daw sa Old Testament o New Testament maura ba? Hindi sa Katoliko. Sa Katoliko. O sa Old Testament, maura ba? Tubag, Hebro Kapitulo 7 versikulo 11 sa mediyon sa balang kasulatan. Lagistot dinhi ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel pinasikat sa pagkapari ni Levi, gitawag Levitical priesthood. Kung hingpit pa ang buhat sa pari sa laray ni Levi, dili na kamutungha panglaing matang sa pagkapari sa laray ni Aaron, priest according to the order of Aaron. Number 3, sa pagkapari sa laray ni Melchizedek, dili sa laray ni Aaron. So ay katulong pare, priest according to the order of Melchizedek. Ang Aaronic priesthood, Levitical priesthood, mao kanang sa Old Testament. Sila mag-ihaw og hayop kay halad ngadto sa Dios. Pero nahumana ang maong pagkapare hipulihan sa dako. Versikulo 12. Kung ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. Wala pahunong ang pagkapare, giilisan lang. So na ang presod, apan ang giwala, ang Levitical o Aaronic presod, ang continue tubag, priest according to the order of Melchizedek. Kung unsa man ang sign na ang atong pagkapare sa Katoliko, lahi sa Old Testament, kung dili mao kini ang priest according to the order of Melchizedek, unsa man ang timailhan tubag. Genesis kapitulo 14 18 ng balang kasulatan. Si Melchizedek na hari sa salin o pari usab sa labing halangdon na Dios nagdalag tinapay o bino.
Unsa di ay ang ilhanan sa usa ka pari sa laray ni Melkisedek, ang tubag nagdalag tinapay o bino. Kinsa man ang latong pari sa laray ni Melkisedek? Tubag Hebrews 5:10, si Kristo ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Unsa may gihimo ni Kristo? Mateo 26 versikulo 26, Lucas 22:19, si Kristo sa iyang pagtukod sa Santo Misa nagdalag tinapay o bino. Og niingon si Jesus sa iyang mga apostol nga maong unang mga pari, do this in memory of me. Nag-order si Kristo, do this, diha ng sugod nga dunay gitawag ordination, meaning naghatag si Kristo order ng iyang gitukod na misa ipadayon ka na mao nang Malakias 1:11 gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalok na ini ang putli nga halad igahalad sa Dios. Mao na ang simbang Katoliko kada adlaw naghalad sa lawas og dugo ni Kristo aron matuman ang propesiya ni Malakias 1:11. Mao nang sakramento sa misa sa simbahang Katoliko. Sino talunan? May pala-question ni Johnny Bay, Bagsat Iyas, na yun siya nga ngano ang pare o ilabot sa kaminyon sa Sacrament of Marriage kaya dili kumplito na nawag di man namin yung pare sa Katoliko. Ang pare nakasal sa simbahan. Episo kapitulo 5 versikulo 23-25, si Kristo ang pangulong pare, iyang asawa ang simbahan. Doon ang pangulong pare ang simbahan asawa, ang tanan-usap nga sakop sa harian sa mga pare, naminyo sila simbahan. Kita ang atong asawa usara, pero ang mga pare usa ka dakong pamilya sa Dios. Nakasal sila diha sa pagpuli nila, nahimo silang asawa sa simbahan. Buti pasabot sila ang nag-provide sa simbahan. Kung nanganong di pa mag-asawa mo pare, tubag 19:12 sa Mateo mo pwede atong mabasa. Si Kristo mismo ang nag-ingon na yun. Kung sa nag-ingon sa atong Ginoong Kristo 19:12 mingon si Jesus, ay may nakailaing katarungan nganong dili makaminyo ang mga tao. May dili kay makahimo pagminyo tungod kay nakaw siya ingon ngayon ko. Ako bang dili makaminyo tungod kay hikapon sila sa mga tao nga mahimong yun ko. O ang uban dili magminyo aron makapangalagad sila sa Dios. Mo kinang gihimo sa mga pare. Ang pagkadili minyo sa pari sa babae mas labing maayo kini kaysa mga minyo sumala sa unang Korinto kapitulo 7 versikulo 38 mo kini nato mabasa. Ang tao nga makigminyo sa hinigugma nagbuhat og maayo, apan ang nakahukom na dili magminyo nagbuhat og mas maayo pa. Maayo ang pagminyo. Mako ni San Pablo, mas maayo ang dili pagminyo kung imong gamiton ang imong pagkadili-minyo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Og ang Ginoo mingon, Jeremias 16:1-2, mingon ang Ginoo Jeremias, ayaw pagminyo. Nganong ginidala si Jeremias pagminyo? Kaya makapokus Jeremias sa iyang katungdanan, isip propita sa Dios. Sa ato pa ang pagkadili-minyo sa pare, doon na kanay dakong tuyo. Unang Korinto 4:15 mingon San Pablo nga pare usab 15:16 sa Roma, ako nahimong inyong amahan sa Ebanghelyo. Mao nang ang pare usa kaamahan sa usa ka dako nga parokya. Nagpasabot ka na mas taas pa ang iyang nahuktan na obligasyon kay sa minyo. Tama ka nako, minyo ko tuloy akong anak, isa rin akong asawa. Pero ang pare usara siya sa parokya o duha sila apan 25,000 kamatalag ang ilang giamuman. Mao nang mayon ang Ginoo kag Jeremias ayaw pagminyo aron makapokus ka Jeremias sa imong uluhaton isip propeta. So dili isayop ang pagminyo, pagdili minyo kung imong gigamit kana sa pagpagalagad sa Ginoo. Sunod ka pagutan.
Bro, sa dili pa ang sunod nga pangutana og tubag ni Brad Paul ato sa ang pasalamatan kining area nga atong giwalingan karon ho labong nga pa sila sige ta pasalamat naglakaw na sila. Daghang salamat kay sa 4G ani barbershop no kining ato ang gipusuhan karon sa ilang mga mahigugmaon kasing-kasing sa ilang paghatag natong kahayag karon una o iyon man sa usa sa atong pasalamatan kaning sponsor sa panihapon sa nagwali ron kining Dinrich Catering Services. Salamat kayo nila no to Father Darwin Gitano o nabusog ang mga magwawali. Daghang salamat. Sunod ka pangutana. Ay bro, pangutana ko Brad Paul. Kaya nagbasa-basa mo Bible ba? Ikaw na isipin ni Wali. May iso pa sa pare ko. Kasi may di ba kung naman nakahanal sa pare, Bibita, Bibisipik, o si Aaron. Kasi may rason bro na kaming laray ni DP, mo si DP, di ba? Sa anak ni Jacob kay Lucy man na anak niya, di ba? Ang panganay kay si Rubin man, nahod si Benjamin, pinangga si Lucy man. O saan may rason bro, anong gipili man si DP? Nanahinong pare. Magkaya idea bro. Matira na sila na ako na bisko. Tubag, Exodus Kapitulo 22, versikulo 22, nato sa 29. O giingnan niya sila, kini mao giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel, ang matag usa kaninyo kinahanglan magtakin og espada og lupa ninyo, suroy at tibuok kampo og pamatyan ninyo ang inyong igsuong lalaki, kahigalaan og masilingan. Gituman sa mga Levita ang gisugo ni Moises ni adtong adlaw, 3,000 katao ang napatay. O giingnan ni Moises ang mga Levita ni ining adlaw, gihalad ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga pare aron mag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagpatay sa inyong mga nakalalaki o mga igsuong lalaki. Busa gipanalanginan kamo sa Ginoo karong adlaw. Unsa day nahitabo sa dihang si Moises niadto sa Mount Sinai dito ko sa Ehipto, wa ko makasaka sa Mount Sinai kay kapoy ko muna mo balik ko sunod na panahon musaka ko dito. Ikuha niya ang 10 commandments. 40 kaadlaw si Moises dito sa bukid Sinai. Unsay nahitabo siya may suon sa Israel na iyang gibilin diha sa kapatagan sa tiilan sa bukid Sinai. Ningon ang mga tao, wa na manubalik si Moises, Aaron o Miriam, himui kami og among Dios. Mo nang gihimo ni Aaron o Miriam, ilang gitunaw ang ilang mga alahas. Ilang gitunaw ang ilang mga alahas. Gihimo nila nga Dios nga baka. Nganong baka man? Kang ilang mga silingan ng mga nasod, labi ng India, ang Diyos dito baka man. Og miingon ng Israel, kini nga Diyos nga baka, mao ni ang Diyos na nagluwas na to. Pagkanaog ni Moises, nagdala sa 10 commandments, nasuko si Moises, magibudhian sa katauhan ang Diyos. Kipulihan nila o baka. Mao nang miingon si Moises, patyan ninyo ang mga tao nga naghimo ni anak. Mao nang ang gihimo sa mga Levita, ilang gikuha ilang mga espada, ilang ipangpunggutan kadto mga tao nga midapig dito sa baka. Buti ba nagbudhi sila sa Dios og tungod sa pagpatay sa mga Levita. Ningon si Moises, karong adlaw gihalad ninyo ang inyong kaugalingon isipare. Buti ba sabot ang mga Levita masuko sila kung ang tao mabudhi sa Dios. Mao kana nga diha nahimo nga nag-alagad sila isip pare o giordinahan si Aaron. Kasi si Aaron nangayo mapasaylo, midapig man sa kang Moises, pero kadtong hugot ng pagtuo nga budhian ang Diyos, gipatay 3,000 sila katao. Mao na kasaysayan nganong ang Levita ang napili nga diha ang laray sa pagkapare kay mibarog sila nga dili budhian ang Diyos. Sunod po tayo. Okay po, kanang nindot kayo sayang tubag, Paul. Anay ko.
Sa ito ba akong nakuha sa idea mo, ang pagkapari dyan, nagsugod yun na ni Libby. Sa ito ba kato si Adnan, sila Cain, Noah, o si Abraham, wag pa din nagsugod ang pagkapari, anak? Ano sa'yo na ikaw naman? Ang pagkapare, kung matuto sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 28. Ngayon din panganak ka mo daghan o lukpa ang kalibutan, o ang inyong mga liwat o dumalahang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda o sa mga langgam, o tanang ihalas kamanap. So din ay gistutan nga pag-amuma. So kanang role sa pare, pag-amuma. So naan na ang role sa pagkapare. O sa Exodus 26 sa ingon ng Ginoo, ang Israel, hinuon sila naging harian sa mga pare. Exodus 29, 5 hangtod sa 9, ordinahan si Aaron o iyang mga anak sa pagkapare. So dito ang pag-opisyal sa pag-declare sa Ginoo na ang Israel mahimong kingdom of the priest o kingdom of the priest nga doon naging ordained priest nga mao si Aaron nga kaliwat usab diha sa laray sa pagkapare sa mga Levita. Buti pasabot ang role sa pare nag-exist na. Nag-exist na dito pa sa Eden, dito pa sa Genesis. Kaya sila ni Abel naghalad matos lang karnero. Ang pare maghalad man na sila. Ato pa na ang kanang duty, ang role sa pagkapare nga dito ang nahitabo ang paghalad o mananak dito pa sa panahon ni Abel na ay paghalad. So naan na di ay ang duty sa pare ang paghalad sa mananak dito sa Diyos. Brad, dahil po'y pangutana ito, igsuon nga natin sa pastor na sino, si Brad Renward. So ito pangutana ng Brad na naapoy mabasa sa Biblia nga way rin yung makaluwas, no? Oo. Pangutana sa Brad nga naapoy ko na mabasa sa Biblia nga way rin yung makaluwas. So di pa nako basahon ako sa ipasabot. Dunay duha ka klaseng relihiyon. Ang unang relihiyon tinukod sa manluluwas. Naruhon nato niya. Ang unang relihiyon tinukod sa manluluwas. Ikaduhang relihiyon tinukod sa tao nga dili makaluwas. Ang pangutana, kining tinukod sa manluluwas, makaluwas o dili? Tubag, Efeso 5:3-25. Si Kristo ang manluluwas sa iyang simbahan nga gitukod. Sa ato pa, si Kristo nagtukod og relihiyon nga makaluwas. Ang dili makaluwas kanang tinukod sa mga tao. Example, Iglesia ni Kristo. Imposible na nga makaluwas ka naman. Ang ilaga ni matutukod, wag ka ni makaluwas ang ulcer. Imo na hinuon ni tahanang imong kalag diha, no magkakaluwas ay ulcer. Si Kristo makaluwas ka naman, manluluwas man siya. Og ang simbahan na itukod, iya ka nang itukod og iya ka nang pagaluwason. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Sira 41, 8-9, tinunglo ang tao nga way relihiyon. Unang Timoteo 3:6, unsa kay kadako ang tinago sa atong relihiyon. Sa ato ba na ay relihiyon ang mga apostoles o kanang relihiyon na maunang gitukod ni Kristo, mao kana ang iyang pagaluwason. Sumala sa Efeso Kapitulo 5:25. So na ay relihiyon makaluwas tinukod sa manluluwas. Ang dili makaluwas kanang tinukod sa mga tao. Seventh Adventist, naluwas pa niyang iyang patol. Wala. Yan, hinong ka mapaluwas. No, ikaluwas yung patol. Sa ato pa, mabangkarutang imong kalag. Kay dili man sila manluluwas. Kinahanglan ka mapasakop sa pundok ng itukod ni Kristo na iyang pagaluwason. Sunod pagkutanan. Boy kulot, wala kay pangutana paluot. Ngayon man ito ba may propon sa pagkabari kay makuha niya, saan ba? Kay nasabot na nasabot na ako yan kung ano pupugad Bible kay kinaglang rin nagsusuyo niyo muna kasi hinunggan ano naparit na ano ba? Sa may bayog, kanta na ta, may pastor. Ha? Ganda. May pastor panool. Ang sa mga pastor na 10,000 rin nagpandam.
Asa lagi sa Bible mabasa nga mga pastor gisugo nga mulit tag ikapulo. Dismel kada bersikulo. Ngani pitaka o. Hatagi ko bersikulo. Nganong nangulikta mo ikapulo gisugo mo sa Dios. Mo na pagutana ganin na pa hapit naman ni nabidya oras sa kumiduol din eh. Ana, dine. Paila sa imong pangalan o itug-an ang imong relihiyon para na ako'y idea unsa na pagtubag imong putan. Mayang gabi sa tanan kanang iyang pangutana mga igsoon ako at buber ko nagatitulit ang tagbilaran niya ang mga katulik pagpipinder kailang ko na bro. Salamat kayo. No, damay lang akong pangutana sa imo vlog niya. Kinsa magka. Wala John Torello. Taga-titit ko. Silingan Na ako karon sa Wanes. So salamat sa Ginoo no nga imo pangutana ganiha. Asa mabasa sa Biblia nga ang pastor nagubra og gisugo nga nagkubra og ikapulo. Pero ako kang pangutan-on ana, asa mo ko mabasa nimo sa Biblia nga naa kay mabasa diha nga ang pastor nagubra og ikapulo? Di naman nabasahon kay tinuod kay nagubra mo ikapulo. That is fallacy of anachronism. Kagay ko o Paminaw sa tubag. nga nangubra og ikapulo. Di ka na kailang basahon kay in reality nangubra sa ikapulo. Nahuman naman ang Bible 98 ipabasa rin mo. Fallacy of anachronism. Ayaw pangutan ang usa ka buta nga nahuman ang Biblia pagsulat. Ayaw ing nga asa man mabasa nga si Kristo ang apostol nag-inom og tanduay. Kaya ang tanduay nasugod 1854. So ang imong pangutana fallacy of anachronism. Wala mahaom sa panahon. Pero in reality, ang pastor na ulit tayo kapulo. Kung nabasa na ako din kadaghan. Pastor ninyo. Baptist. Nagsugo kasi ikubra pa nila. Yes. Nato ni Purana. Oh, tambong ron ko sa likan ako di Baptist sa PBC. Ano na? FBC Martes. I-prove na ako nga mga Seventh Adventist nangawat sa ikapulo. Nga naman, ang opera sa ikapulo ulit eh. Magdala kong dokumento. Sa Biblia, Ang pastor mo tuo ba kang alagad sa Dios? Pastor nga mo bulig sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili pastor nga magsupak-supak sa tinukod ni Kristo. Kaya na may duha ka pastor. Basahon nato ng Efeso unsa ning pastoran ning giingon dinhi. So pakiro sa simbahan ni Kristo o motabang sa simbahan sa Ginoo. Ato na ning basahon. Dili kay pastor dayon nga. ang akong pangutana. Asa bro? Tubagong sa nako bro. Efeso kapitulo 4 versikulo 11. Unsa may giingon din? Dagan din mo dyan sa versikulo. Ang dasa niya maong ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga pigsangya sa may balita, ang uban mga pastor, ug ang uban matutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas si Kristo. O sa may lawas ni Kristo, Episodo 11:18, Christ is the head of His body, the church. Kining pastor din gigasa ni sa Ginoo nga motabang sa simbahan nga gitukod dili mga kake sa simbahan. Di, ang ingon sa Bible, wala mo ingon nga kanang mga taki sa simbahan. Ang ingon lang diha nga mga pastor, mga evangelist, mga magtutudlo o mga propeta, wala pare diha. Basta klaruhan lang gyud kanako. Diha nga naman kay mga kaparian sa unang panahon nagpakasala. Kung makita nato na diha, daghan kong mabasa sa bersikulo sa Biblia nga mga pare naghugaw-hugaw sa ilang pagkapare. Why problema kung ang pare makasala ang pastor makasala man po? Daghan mga pastor nga mga rapist. Pareha na sila. Daghan nga mga pastor nga drug addict. Ang pastor Unsay kalahian sa pastor o pare? Paminaw bro, aron masayod ka. Way problema na. Kay ang tanan mga tao makasala, pastor o pare. Kung sabi gingon, Malakias 3:3, hinluan niya ang mga pari sama sa pagpugli sa plata o kulawan aron maghalad sila sa Ginoo sa husto mga halad. Sa maghalad ang mga pari, hinluan ang pastor, mabasa nga hinluan sa Ginoo.
Surod nga bersikulo. Salmo, sa panigingon din eh. Salmo 1:9, suluban sa pagkamatarong ang imo mga pare. May problema kung ang pare makasala, kay makasala po ng pastor. Pero ang Ginoo naghatag og garantiya nga iyang hinluan ang mga pare paghalad iyang suluban sa sapot sa pagkamatarong. Ang pangutana, ang pastor makasala man. Asa mabasa nga ang mga pastor hinluan sa Ginoo kung makasala sila mabali sila. Ang atong bersikulo, asa na lagi itong ingon mo kay kapulo? Asa lagi itong pastor ba? Asa itong ang pastor? Wala. O palapakan na itong wala. Ganiha mga igsoon, nakadungog ko sa ilang nga gisulti nga ang Matthew 6:33, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. So, nga matod pa sa Ginoo ug ang tanang mga butang igadugan ra diha kaninyo. So ang buti pa sa butana, ang akong pangutana, anang bersikulo nga gingharian ba sa mga pari ang gibutang diha? Matthew 6:33. Tubag, ang Biblia dili kay usa ra ka bersikulo. Ato ipahinamaan niya. Ang Biblia dili usa ra ka bersikulo. Unsa man ang gingharian sa mapare? Tubag. Gingharian sa Dios. Tubag. Paminaw sa tubag. Ayaw sapaw. Tubag. Gipadayag 5 Ches. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare. Aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sa kalibutan. Gipadayag 1 sa ato pagdidudlahan. Gihimo kita niya kinsa nag-ingon sa San Juan apostol kita apil siya gihimo kita niya nga sa gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa Dios o amahan iya ni Kristo ang dugog ang gahom ang himaya. Amen. Sa ato ba ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare. Way mabasa nga ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pastor. Asa man mabasa ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pastor. Nga na ubalhin ko sa Banes. So, wag gihapon nimo kuan ang mga pagkutanan no kay gagama ang pugkag imong istorya. Gagama ka no. Ang ingon diha Matthew 6:33, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Unsa man din ang gingharian sa Dios? Pagkamatarong. Ang Roma 14:17, basaha. Unsa ang gingharian sa Dios? Pagkamatarong kuno. Ato na basahon. Mag-inom ba na ang gingharian sa Dios pagkamatarong? 6:33 basahan na. Gumawa na imong giingon. Sakto ba na? Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Unahon ni mong gingharian asa mangharian sa Dios. Gipadayag 5 Ches ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare. Kung makit-ana nimo ang gingharian sa Dios, diha ka magtinarong. Wala mo ti pasabot. O dili. Nagingon ang Ginoo nga unaha pagpangita ang pagkamatarong, iulahi ang gingharian sa Dios. Imo mang girambol. Kali ko na ko ha. Wa mayor bola. Mateo 6:33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Wala magingon unaha ang pagkamatarong, iulahi ang gingharian sa Dios. Unaha ang gingharian sa Dios. Asa man gingharian sa Dios? Gipadayag paminaw kalibutan na. 5 Ches ang gingharian sa Dios, gingharian sa sakto dili. Kinahang gibasa. Pangita sa 5 Ches of ormo sa isa. Sakto ni dili, sayop ni dili. Sana ka. Wala sa namin no. Lahi ako nga Kay wa man gusto contextual sa diago. 5 Ches sa gipadaya. Hihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sa kalibutan. Gipadayag 1:6. Gihimo kita niya matod sa duwa apostol. Gihimo kita niya nga usa kagingharian sa mga pare aron mag-alagad sa Dios ug amahan iya ni Kristo ang dungog gahom sa walay katapusan panahon ni. Uyon ka ba? Kagingharian sa Dios, gingharian sa mga pare. Sayop ba ni o gusto? Sakto na siya inyo sa sige pakpato ninyo. Pero naalang ko gamay nga komentaryo adang imuhang giingon. Ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare kay mo man ang imong pagsabot sa Matthew 6:33. So pinadayag naman na siya. Ang Dios mismo nag-ingon nga unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong. Mangutan ako. Insakto ang simbahan Katoliko sa iyang mga pagpanudlo. Tanawa ko man ninyo ang kalibutan karon.
Kung ko niya ang karas sa mga katauhan karon. What is your personal intentions, comrade? Ang gingharian sa Diyos ko para makasabot ka, Mateo Kapitulo 13. Pahit na po, pahit. Ale. Pagtuon ang gingharian sa wala makasala. Ato di basahon. Mateo Kapitulo 13:47. Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka baling. Nagitaktak dito sa dagat, nakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, birahon kini sa mananagat. Ngadto sa baybayon, maglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang sulanan. Ug ang walay pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang anghel ug ila iniya ang mga dautan gikan sa maayo. Ang gingharian sa Dios sama daw sa baling. Ang baling dili mamili kung kinsang isda mosulod. Mao ang simbahan Katoliko kompleto. Nay Katoliko na isda nga buotan, napoy isda nga butete. Nay Katoliko nga isda nga maayo, napoy Katolikong butete. Does not mean nga ang gingharian sa walay makasasala, na ay makasasala. Kaya ano man, ang tanan makasala man. Kami, ako makasala ko, ikaw makasala ko ka. Kita tanan makasala. Pero si Kristo, matod sa akong ibasa, may problema na ang pare makasala. Hiluan lagi sa Ginoo. Ang problema dito ang pastor magkasala na, may karantiya kong hiluan. May sa tulong ipaabot na kung naaman na. Isa ba maligo? Oy, kinsa may tag-iya sa Biblia? Naaba na Biblia ang wanes. Without the Catholic Church, there is no Bible. Kaya ang Katoliko ang nagasimbol sa Bible. The Bible did not drop down from heaven ready-made, nor it was handed down from the hands of God through His angels landed to the hands of the pastor Juanes and the Baptist. Ang Biblia giasimbol mo na gitawag Bible. By means to. Ball means asimbol. Buti pa sa buhat ang old inyo giasimbol na. Kinsa nagasimbol? Ang simbahan Katoliko. So without the Catholic Church, there is no Bible. And even Martin Luther admitted that we are compelled to concede to the Catholics that they have the Word of God and receive it from them, and that without them, we should have no knowledge of it at all. Amen. Walay, kung walang Katoliko, wala kita'y kasayuran mahitulog sa Biblia, kay ang wanis, way Biblia, igo rami palit sa bookstore, kaya simbol sa Katoliko. Sige, transfer na tayo pag-utanan kay gano'n mga istorya. So, napay pangutana kay ganihan, nag-ingon po ka nga, adi atong usang adlaw, nakadungog ko nga, si Apostol Pedro, Pangulo ninyong pari. Siyempre. Asa man mabasa? Basa na. Ang Pangulong pare, Hebrew 5:10, mao si Kristo. Si Apostol Pedro, kabahin lang sa gingharian sa mga pare, pero siya ang gihimo nga Pangulo sa iglesia. Kay sa Mateo 16, man si Kristo, Dois Petros et superham Petram edificabo ecclesia miam et forte infere non prevalibum adversariam. That you are Peter upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not overcome against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kanang paghatag og susi, ang meaning ana Isaias 22:22, ang hatagag susi mahimong Pangulo o amahan. Mo nang Pedro sa Pedro mahimong amahan. Nahimo sa amahan sa duda sa Yahweh. Kung sa meaning sa Yahweh, ikuha ka Yahweh, di ka makasulod. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Buti pasabot ang gitukod ni Kristo sa simbahan ng simbahan nga makapahalangit nato. Ug wa na duplicate. Why duplicate? Naara ko na simbahan Katoliko ng susi. Kaya naa sa ato, St. Peter, ang sala tinuha ng ila, St. Peter plan. Salamat kay Sir Victor niya. Isa to, purit. Purit tayo yung next one. So, Bro, di ba Katoliko mga sauna, bro? Katoliko ko. Katoliko mo, nagbata ko nga Katoliko nga isang usa ko ka-gitaris ang kapilya. Wala na klaro nga istorya. Wala gusto ko ito yung mga isulti ko pag-alto. Si Pedro may gitagaan og Yahweh.
siya pud ang gitagaan dito niya gitukod ang mga iglesia. So mangutan ako nimo, kay si Apostol Pedro mao man ang inyong pangulo nga papa, tumala sa inyong mga mabasa. Kung unsa man ang mga gipagpanudlo ni Apostol Pedro, gisunod ba ninyo? Kaya siyempre, imong papa, imo hagyod nga labaw, ug unsay order, sunod yun mo. So, salamat sa Ginoo. Di ko gusto nga magtubag mo o wala mo magsunod. So, mamabala ko nimo. Pero, si Apostol Pedro, the day of Pentecost, kabasang ginanato, no? Si Apostol Pedro, no, ang nagwali, ang nakita. Nilibot, mauna siya ang unang iglesia, pagkatukod sa iglesia nga isuon, ang the day of Pentecost. Pero dili Pentecostal. Dili Pentecostal, ha? Amen, amen. Di mo kaya na pramaristro ka sa set ba? Basta, parang ko sa inyo. Uy, mamaristro mo! Pramaristro. Ina nga magpasakot mo sa gobyerno. So, Tessa, hinutan ako. So, murag nagginaminom na siya mutubag sa akong pamatana ba? Unya, wala ko sukat anak. Nga na ni Pedro ang Yahweh. Naan niya ang turite. Kung kinsa niyang huparan din sa yuta, huparan po dito sa langit. Salamat sa Ginoo. So, ang pamatana, kung unsa ang order ni Apostol Pedro, the day of Pentecost, hindi mo ba po na ninyo? Kaya pag ingon niya diha sa Acts 30, makita na po na diha, nga ingon ang mga katawhan, sa diha nga, gisakitan ang mga katawhan, kaya itong mga tao nga iyang gipanwalihan, nalakit ang ilang mga kasing-kasing ba? Pagkabati na sulong, kaya sila ang naglansang sa atong Ginoo, sila ang nakakaon sa mga tinapay, o isda, mga igsuon, nga gipakaon nga tumila, o sila po ang niunay sa paglansang sa ilang Ginoo. So gisakitan sila. So muli ang pangutana. Pero sa panahon nga nangutana na, ang mga katawhan ngadto sa mga tinunan, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Ha? Unsa may gitubag ni Apostol Pedro? Maghinulsol ang matag usa ka ninyo ug managpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mga Espiritu Santo. Tubag, pangutana, gihimo ba na sa inyo? Gihimo. Kaya among bunyag na ay ngalan ni Hesukristo. Wa man maging dili nga bunyag lamang sa ngalan ni Hesus. Wa man maging dili nga bunyag lang sa ngalan ni Hesus. Ang among bunyag sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, so na Hesus gapon wa anak. Kaya may sugon ni Hesus sa Mateo. Wala, kay si Kristo na si Kristo. Panlakaw ko sa kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, so na gapon ang ngalan ni Hesus. Ang isugon ni Hesus. Kaya kinamang imong giingon bro sa buhat 2:28, maumanggod ni ang bunyag ni Jesus. Ang bunyag ni Jesus mao nang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao nang sa didakit ang iyang church history, ang mga early Christians namunyag yun sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kaya kung walay ngalan sa Amahan, ngalan lang ni Jesus imong ibunyag, mao nang mahitabo. Asa bro, makupagas ako bro. Paminaw man kasi mong tubag. Buhat Kapitulo 8, versikulo 16. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan usa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandungan sila ni Pedro ni Juan o ang ilang makamot. Sa ilang makamot nato sa matutuog nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang problema ng bunyag lang po sa ngalan lamang ni Hesus. Nakaproblema sila kaya makadawat sa Holy Spirit. Muna amo kompleto dili kay sa ngalan lamang ni Hesus, sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa kay kung sa ngalan lamang ni Hesus nahitabo nga way Holy Spirit nga mikumsan. Munang sa Katoliko na Holy Spirit kompleto gud. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Imo man bawasan nga sa ngalan ni Hesus nang sugo sa Ginoo, sa ngalan man sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So, mao na nga kung ngalan lamang ni Jesus, mao nang resulta, why Holy Spirit? Sa ito pa ni supak mo sa Ginoo, ni Pedro. Wala mo na kumalang sa ngalan ni Kristo. Wa may mosupak sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Wa may misupak sa Ginoo. Wa ko misupak ni San Pedro. Ngano man? Wa ko may San Pedro nga bunyagi sila sa ngalan lang gyud ni Jesus ra, way labot ang Amahan o Espiritu Santo. Wa man siya patahon ako. Kung nag-ingon ba din si
Matthew 28:19. Di, basahin na ko itong kuhan. Imong bersikulo, nag-ingon ba ito nga, bunyagan lang sa ngalan ni Jesus, kaya labot ang Amahan ng Espiritu Santo. Kung naan na, sakto ka. Pentecostal Okay. eh. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kinahanglan nga maghinusol o magpabunyag sa ngalan ni Jesus. Wa mag-ingon nga sa ngalan ni Jesus lamang. Wala mag-ingon ka klaro. Ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinusol o magpabunyag sa ngalan ni Jesus Kristo aron mapasaylo ang inyong mga sala. Wala mo ingon nga o madawat ang gasas sa to. Wala mo ingon nga bunyagi sila sa ngalan lamang ni Jesus. Wala gyud. Wala po ingon nga sa ngalan wala labot ang Amahan og Espiritu anak Espiritu Santo. Wala. Ang sugo ni Kristo klaro sa Mateo 28:19. Sabi ni Kristo, tungod niini sa inyong pagpalakaw, himoa nga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Wa mi mosupak sa sugo ni Kristo. Among gisunod. Buhat 2:38. Wa man sa Pedro nga bunyagi sila sa ngalan lamang ni Jesus. Wala mo ingon. Sa ato pa, ano inuman ipapil ang Amahan ng Espiritu Santo, ang sugo ni Kristo. Amahan man, Anak, Espiritu Santo. Kunang gituman na mo ang sugo sa Ginoo. Asa na imong labaw ang Ginoo si Pedro. Praise God, hallelujah, Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo no, sa mga bersikulo Matthew 28:19. Kung sa gingon sa Ginoo ape basa. Balik na Katoliko bro kay nasaham kita sa Pentecostal. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. O bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, o pagnuoy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, o hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutanan ako ninyo ani, kinsa may gisugo ni? Kita ba? Ang gisugo ang 11 ka apostol kay wa man ni si Judas dire. Kay wa man napulihin si Matias sa Acts chapter 2. So ang presente dito 11 apostles. So mo to silang gisugo. Mo to silang gisugo. Ang gisugo nila dili kay bunyagi sa ngalan lamang ni Jesus. Tulo mo to. Ang gisugo bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Umo na gisunod sa atong Ginoong Kristo. Kamo nilihay naman mo. Inyo namang kaltasan ang Amahan ng Espiritu Santo. Wa mo yung San Pedro nga bunyagi sila sa ngalan lamang ni Jesus. Balik ko na ko ito bersikulo na ito lamang. Kada pa, para maklaro ni. Magkano ka? Alang bersikulo. Niingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan na maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesus Kristo. Wala may nga magpabunyag sa ngalan lamang ni Hesus Kristo. Wala masayok. Wala mo tayo lamang. Kung naay lamang, sakto mo. Sakto mo kung naay lamang. Kung lamang na Holy Spirit. Kung saan may tabo kung lamang naay lamang, butag lamang. Kung saan may tabo, mana may tabo ninyo kung may lamang, butag lamang. Kay ang Espiritu Santo wala man mo kunsat bisan usa kanila nganuman nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Kung lamang sa Hesukristo way Holy Spirit. No sila way Holy Spirit di sila. Ang ato naman Amahan, Anak ug Holy Spirit kompleto man. Kompleto man na sila. Nakuha ka naman ito. Wala. Wala may sa ngalan lamang ni Jesus. Ang ato sa ngalan sa Amahan, sa Anak o kamo misubak. Ay sumo ni Kristo. Mo gani gibasa. Bro, Tanalan ko. Gamay lang, kung lang gamay no kay kita ani nag-isgot ra maputa sa kamaturan sa tulong sa atong nga Dios kanya. Ang ako lang yung gusto nga kining mo ang bersikulo. Mao ni siya ang correct kay dihang dapita sa tigom nila ang the day of Pentecost diha si Apostol Mateo in town. Wa gyud mo baraw si Mateo ba? Pedro dili na mo ang gisugo dito sa Mateo 28:19. Authority.
Nya, kung napay laing mga apostoles nga ating itugaan ninyo na nagbotisyon niya kung sa pangalan ni Jesus, si Apostol Pablo, wala siya sa sugo. Wala lagi problema ng bautismo sa ngalan ni Jesus. Ang problema diha kung na ay lamang sama sa inyo, naway amahan, naway Holy Spirit. Ngalan Ano man? Kaya ka ng paglipot kay San Pablo, San Pedro, hindi man ang mga tuwal na pagrito sa bunyag. Pero pag aktual na, kanto na Kristo. Nagwali naman siya ha, kapabunyag mo sa bautismo ni Kristo. Kami na saro. Kanang doon sa nilusot, nagwali pa na San Pedro. Dili pa na aktual na bunyag, dili pa na aktual na pag-perform sa baptism. Dili na mo ha, nagwali sa kamag pabunyag mo sa bunyag ni Kristo. Kung sa manang bunyag ni Kristo, paliki ang Mateo 28. Maybe. Bunyagin sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ayaw mo lang nga sa ngalan lang ni Jesus sama sa mo sa Juanes. Huwag man nabasa rin nga sa ngalan lang ng Jesus. Bunyagin sa ngalan, sa bunyag ni Jesus Cristo. O sa bunyag ni Jesus Cristo, Mateo 28. Bunyagin sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Eh kung bukangan mo sa ngalan lang ni Cristo, why Holy Spirit? Wala problema lagi na. Kaya man ay lamang. Yes, 27. Kamutan ako ninyo na abay mga apostoles ka nagbotisyon ka man tagay ko na sa kapitulo nga na Kini matawahanan, bro, mga bro. Kini matawahanan nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon na kami nakadawat usab. Doon na ba kayo magkapugong, mapunyagan sila pinagi sa tubig? Versikulo 48. Musa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Wala mabasa, bunyagan lang lamang. ayaw na butangig lamang. Oy, Sa ngalan. wanis man mo. Lamang naman ninyo. Wanis man mo. Lamang naman ninyo. Wanis man inyo. Sa ato ba, wala mabunyag hapon sa ngalan lamang ni Jesus. Kung dili, sa bunyag na nagisugo ni Kristo, mabalik ka sa Mateo 28 ni Silbike. Kristo na nagsugo. Si Kristo na nagsugo. Dili kita gisugo. Asa man ang imong pumanon ang nagsugo o ang mituman? Ang nagtulang gid mo. Ay dili, ang nagsugo. Sa ato bang inyo hinuon, mas ang inyo hinuon, inyong tuwahan nyo sa Pedro, kaysa Ginoong Kristo. Ayari na. Ano na nagsaro? Sige, no. Ato ukihan na inyo ang mga argumento kay. Salamat kay bro. Ato ukihan na no nga ang inyong pagsabot ana. Sunubahin sa mga katawhan sa Ginoo nga napuno sa Espiritu Santo sumala sa Acts 38. Si Apostol Pedro in taon ana, presok kayong Espiritu Santo sa iyahang ulo. Dili may tabo nga nasayop. Nagwali lagi, pero inatanawon ang 41, doon ay 3,000 ka mga katawhan nga nidawat sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Kristo. Gano'n ba sila kaila? O, para makasabot ito po, kanang Acts 38, nagwali pa na isang Pablo sa Pedro, dili pa na mo aktual na pabunyag ha? Dili na mo, ino siya nga, pabunyag mo sa bunyag ni Kristo. Dili na mo aktual na pag-perform sa baptism. Iya sang giinggan yung mga tao nga pabunyag mo. Dili pa na si aktual na bunyag nga ang gigamit, bunyagan ko kamo sa ngalan ni Kristo. Dili. Iya lang prescribe na ang bunyag ninyong dawaton kanang bunyag ni Kristo. Kung saan ang bunyag ni Kristo, mubalik ka sa Mateo 28:19. Hindi mo ba sa mga apostoles? Hindi mo lagi na sa mga apostoles. Kaya kanang gusto ko, dili ka na sa aktual na bunyag. O man nagisugo. Maghimo dahil kag ino ko gali mo nagisugo. Dili ka mahuman ini bro. Dili ka mo tumanon si Kristo. Wa mi katungod ni Lord. Ino man ang right. Basta ang amo, tumanon namo ang Ginoo. Ang Ginoo niingon, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Kanang Hesus Kristo naapil gihapon na sa among bunyag. Lucas 24:45. Ngadto 47 sa Lucas Para niya si 24. 34. Isang bangka na ay wala ko Kristo Unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Ug miingon sa kanila, kini mao ni sulat sa mga nga Mesyas kinahanglan nga mag-angkon ug unya mabanhaw sa katulong adlaw.
kinahanglan isangyaw pinagis ang iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinusog o sa pagpasaylo sa mga sabak ngadto sa tanang mga nasod sugod Jerusalem. Huwag man mawasa dali nga. Ang ano ni Cristo authority. Kamo mga tumasak sa inyong bukana. O ako mismo mo ang nagpadalangan ni kaninyo sa isaat sa amahan. Ang mga Holy Spirit. O kapito gihapon ay amahan, the Holy Spirit, na Hesus Kristo, tulong na gihapon. Apang kinalang maghulat ka mo din niya sila. Hangtod ka mo kung sa kayo ang gahong, di ka kita, tulong gihapon. Kaya na amahan, na Holy Spirit, naapod sa Hesus Kristo. Huwag gihapon mawa ang tulong. So naagayapon ang presensya sa Holy Trinity. Gamay lang ako bro. Kanino nga wa ko maglalis ani ha. Wa ko maglalis. Ako lagi ani. Pero niya sa panahon ni mga igsuon na ang mga apostol sa Ginoo na nagpanglakaw sila pagsubo dito sa Mateo 28:19 wala ikaw sila magbuhat. Pag abot sa Mateo 28:19 hangtod na sa Marcos ang sunod niya kay Marcos lang. Wag ya kung sila nagbuhat man. Di man guna krono. Pag abot sa Lucas 24, di ablihan yun sa Ginoo ang ilang mga kalabutan sa iyang mga tinunan aron makasabot sila sa kasulatan. Nga naman, close man ang ilang hunahunag yun. Huwag mo sila Espiritu Santo. Kung sa giingon sa Ginoo, na, tanawa, may tanong lang yun na ito pagsabot ka. Kung sa giingon yun. Na, Kamu mao ang akong mga saksi ni ining mga bukana. O ako mismo mao ang magpadala kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Ha? Apan, kinahanglan maghulat kamo dinhi sa sila. Ayaw sa among pagbuhat, paghuwat sa among dinhi, hangtod na masuluban kamo sa gahom nga gikan sa katasan, kamo sa among nahitabo. The day of Pentecost. Wala na gina siya problema. Pero kinahanglan ang pattern na ito atong kuha. Ano na nilang bro? Hindi kita nyo human. Asa nga mo bro? Among tumanon ang sugo ni Kristo. Kundi ka mo tuman, wala may anak. Wala may anak. Kaya mo ang among gisuro ang ginong sa Kristo man. Di Santiago, kamo ingon nga. Dili na mo munyag sa ang mahal ako kagalan. Huwag mo ingon. Nato pa, sakto din ang Katoliko. Ang gituman ko nila ang ginong sa Kristo. Nasakto, kung di ka mo tuman sa ginong sa Kristo, ito ang tulubagon sa Ginoo. Ito ang tulubagon. Basta kami, ano lang ito kanang. Ang sugo sa Ginoo, iya ko gitugon nga. Dili, wa problema lagi na. Ang di ka makasugo sa Ginoo. So mo na to bro, di nata makaasa na basta nga mo, gituman na mo ang gusto. Kunyaki sa galang samahan sa anak o sa pagkanto. Kung hindi mo masulod na, inyo po na siya nga kagawasan. Salamat kayo sa among ano mo po. Latul San Pablo 5. Magabihin mo mga tanak ko kayo. Ano magkagamina nga nagagikan ka sa Katoliko, choir magani ka. O gitaras ka sa Katoliko. Kung sa man nga nabasa diha sa Biblia nga maoy nga kapausad sa imong una o kasing-kasing nga mobalin ka gikan sa Katoliko. Mabasa ba diha? Ako sa Ako na nagkaingon yung nabalik sa kataling biruan. Ako na mag-cars. Mo na bersikulo, ngano nabalik sa kataling biruan. Asa mo to? Muli siya nga, ako ni siya gibantayan. Kaya ang tulong sa Diyos buhi o maabtik o mahait mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duha ang sulab mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang mga lutahan ug ang kauyukan nag-usisa kini bisan pa sa tinguha o hunahuna sa kasing-kasing sa tao. So dinhi sa panahon nga nakabasa ko ana mga igsuon, sa panahon nga nakabasa ko sa pulong sa Dios, nagduko
Kaya ba impirno? May impirno. Muna nga. Wala. Ako Katoliko ko sa una mga igsoon, mo anha lang ang pare na mo matag Domingo. Dili ka nang tagsara kayo. Tagsara kayo sa ang among barangay na Victoria Carmen. Unya. Unahan sa Sagbayan, then kanano na Victoria muna nga ng barangay. Nga sa panahon nga dito usa ko Katoliko gyud. Tigbasal ko og taro sa panahon bitaw nga kanang mapista ina ko magpista na may kanang nay basal. Katoliko na, bro, huwag ka kabasa suwat ni. Dili chaplain ko, chaplain. Bro, huwag ka kabasa suwat ni Sanuan. Katoliko mga ka? Oo, Katoliko ko. Unang Juan, 2:18-19. Katoliko ko pero wa ko magbasa. Dapat ang mga Katoliko unta magbasa. Di ay na. Okay na ka ito? Di ka mag-looks pulong sige no? Kaya pala ako mabuta na. Kaya katong mo ni mo. Nabasa mo gina niya. Katong duha ka suwad nga hait kayo. Swap. Oh, hadlo kayo. Giingon baka di ay baka nabasa sumpay ana nga. Pag human mo basa ini, baldin sa laing reliyon. Sige. Ang alam tubag mga igsoon, wala tay kanang grupo nga atong saligan nga panyaagi ang grupo maluwas no. Ang atong naamagani no sa inyo po na. Pero sa Biblia mga igsoon sa tanang nga mutuo ang salig sa iya ha. Tagaan niya katungod mo may mga anak sa Dios. Yan ano 12. Kung mutuo lang ta sa pulong sa atong Ginoo, maluwas kita. So, kung lutuo ta, halimbawa, ako, Katoliko ko. Natinguan nga naman ko pagka-Katoliko. Kaya umutuo ta, o pulong sa Ginoo. Kinangan ba niya tamubalhin, uglayan ng reliyon? O, pato ta mutuo. Kahit ka nang ingon ba nga, kung asa ka mahidagma, ato ro sa ka mo bakot, dili kay, o mahidagma ka din sa bilaran, ato ta sa nila mo bakot kay Pestak. Okay na, so daghang kayo salamat sa igsuon nato nga Pentecostal no, si Mr. Torrillo no. Sir, silingan mo kasi. Sarito si Balios. Gagaw di ayo. So mga igsuon ko natin Kristo no, so nindot kaayo ang kanabang matag kanang pulong dun nga gitok ni Brad Paul ba no, natubag dun nga tanong mga pangutana sa atong igsuon nga Pentecostal no. So Katoliko din si kuno sa una nya na balhin tungod kay mo lagi kanidong Katoliko bitaw nga di masaw Biblia jud no. Dili kayo ang simbahan madali na sa madali no. So hindi ba nato tapuson ang programa so no, amo kamong giawhag sa atong regular Bible study every Friday naron no sa likod sa St. Joseph Cathedral. So kinsa tong mga nay kalibog sila pagtuo no, attend ta mo igsoon sa regular Bible study matag Biyernes alas 7 ngadto sa alas 10 sa gabi no. So ato pong i-follow si Paul Alima sa iyang Crusaders channel sa YouTube o sa iyang Paul Alima na Facebook page para makaibaw ta sa mga patulungan sa pagbabahan. So nindot kayo ng soon ang himong dialogue no, friendly dialogue between Catholic Paul Alima o si katong igsoon nga si Mr. Torrillo sa Pentecostal no. So okay, atong tapuson kay murag ilaw mo sa kadiwan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.